Minamadali na ng BFAR Mimaropa ang pagsasaayos para sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga mangingisda sa rehiyon. Ang detalye sa report ni Lisel Pilapil ng Radyo Pilipinas, Palawan. Todo tipid na rin sa paggamit ng krudo ang mga mangingisda sa Palawan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At para kumita ng kahit papano, sa tabi-tabi na lang daw muna nangingisda si Tatay Cesar. Ano na lang, pag maglaot kami na kay malakas man, hindi na lang kami masyadong maglaot sa tabi-tabi lang para medyo makatipid-tipid sa starting, kaya hindi namin mapuntahan yung laot. Si Tatay Chodomero naman, halos doble ang bawas sa kita dahil sa taas ng presyo ng krudo na binibili. Yung aming kita na dati 500 lang, so mas malaki din ang malaki din ang kabawasan. Opo. Yung 500 namin dati na income, magbabawas na yun siya ng mga 150. Salit na 80 lang. Ang sentimentong yan ni na Tatay Cesar at Tatay Chodomero ramdam din ng pamahalaan. Kaya naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Mimaropa pinag-aaralan na i-adjust ang dating 3,000 pesos na fuel subsidy para sa mga mangingisda na apektado ng oil price hike dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. May lalabas pa tayong panibagong guidelines para ma-adjust nga yung commensurate doon sa siguro yung dating nabibili ng 3,000 yung quantity ng fuel, iyon ang i-adjust namin yung monetary value niya. Sa ngayon, mayroong 230,000 na mangingisda ang rehiyon kung saan malaking bahagi ng supply ng isda sa kamay nilaan ay nagmumula sa Mimaropa. Minamadali na rin ng pamahalaan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa marami pang munisipyo sa Mimaropa matapos na maunang makatanggap nito ang nasa 1,495 na mangingisda sa rehiyon na tinatayang aabot sa 4.7 million pesos. Pagtitiyak ng BFAR, patuloy nilang itataguyod ang kapakanan ng mga Pilipinong mangingisda alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Palawan, para sa Integrated State Media, Lisel Pilapil ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.